Habang patuloy pong gumaganda ang performance rating ni President Bongbong Marcos, siya naman pong pagbaba ni Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa Philippine News Agency, PBBM's trust performance ratings improve. VP Sara declines. Public trust and approval in the performance of President Ferdinand R. Marcos Jr. improved in the second quarter of 2024, while Vice President Sara Z. Duterte suffered a drop in the survey released by the Okta Research Group on Tuesday. Okta's Tugon ng Masa survey, conducted from June 30 to July 5, showed that Marcos's trust rating rose to 71% from 69% posted in the first quarter of 2024. Duterte's trust rating lowered by 3 percentage points to 65% from 68% recorded in the first quarter of 2024. This is the first time President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has registered a higher trust and performance rating than Vice President Sara Duterte Carpio based on TNM surveys in the last 3 years. Sabi po ng Okta, it must be noted that the VP Duterte trust and performance ratings continue to trend downward for the second straight quarter in 2024. Marcos's trust score increased by 8 percentage points due to an increase of 8 percentage points in Mindanao, Duterte's bailiwick. Yan po ang magpapatunay na kahit na anong sira ng grupo ni former President Rodrigo Duterte, lalo lang pong tumataas ang performance at trust rating ni PBBM. Samantalang sa mga galawan ni Vice President Sara Duterte, patuloy po siyang nagkakaroon ng downtrend. At ito pong survey na to ay ginanap hanggang July lang po. Ngayon, sa mga huling kaganapan, sa mga pangyayari dyan sa budget deliberation sa House of Representatives, mas malamang po bababa palalo ang trust rating ng mga Pilipino. Dahil nakita naman po natin ang inugali ni Sara Duterte. At paano naman po hindi mawawala ng tiwala ang taong bayan kay Sara Duterte kung ganito ang kanyang mga sagot? Nung nakakaroon po ng initan sa deliberasyon ng OVP budget, ito po ang nasabi ni Sara Duterte. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer, but I am answering. I do not have to answer to her if I want to answer to the people. Hindi naman pwedeng sabihin nyo na hindi ako sumasagot dahil hindi niya gusto yung sagot ko. In actuality, sa totoo lang, hindi lang po sila ang hindi nagustuhan ng sagot mo, VP Sara. Ang karamihan at ang majority ng taong bayan ay hindi nagustuhan ang sagot mo. Sabi mo, hindi mo kailangan sumagot sa kanila because you want to answer to the people. Hindi nga namin maintindihan ang sagot mo eh. Ayaw mo nga sumagot eh. Ayaw mo nga magpaliwanag eh. So, paano namin tatanggapin ang paliwanag mo? Tapos sasabihin mo, ang gusto mo lang is to answer to the people. Hindi mo nga masagot ang katanungan ng taong bayan. Dahil yung tanong ng mga kongresista natin, yan din po ang tanong ng taong bayan kung saan mo dinala ang pera ng ating mga mamamayan. Napakasimple po ng tanong. Bakit kailangan paligoy-ligoy pa ang sagot? Bakit meron bang itinatago? Dahil alam po natin kapag ang isang tao ay hindi makasagot ng diretso, malamang sa malamang may itinatago yan. At yun ang nakikita namin sa iyo, VP Sara. So huwag mong sabihin na you want to answer to the people dahil wala ka namang naibigay na konkretong sagot sa taong bayan. So magtataka pa ba tayo kung bakit bumababa ang ratings ni VP Sara? At ito nga malamang, meron pong nagsabi na baka bago dumating ang 2028, below zero na ang rating ni VP Sara. Dahil sabi po ni Ana Marie Pamintuan ng The Philippine Star, at Tuesday's hearing on the 2025 budget proposal for the office of the Vice President, VP Sara swatted away all protocol rules as if she was still the spoiled daughter of the President and raised the supposed impeachment plot against her. If VP Sara's game plan for the budget hearing was that the best defense is a good offense, it didn't succeed. It was painful watching the VP in her bratty worst, answering questions about the budget with non-sequiturs and showing zero respect
for Committee on Appropriations Chair Stella Kimbo. Perhaps all the frustrations over the loss of the VP's perks, the 650 million pesos in confidential funds, her cabinet portfolio and seat in the anti-communist task force, and likely rejection even of the 10 million pesos for her children's book project had all boiled over. In going ballistic, the VP came off unhinged. If the VP keeps this up, by the time the 2028 elections roll around, her ratings could be below zero, like her staunch supporter GMA in the twilight of the Arroyo presidency. So sa ginagawa po ni VP Sara, hindi niya po pwedeng sabihin na sinisiraan siya ng taong bayan. Hindi po siya sinisiraan dahil siya na po ang gumawa ng sarili niyang ikasisira. Mula nung siya ay kumalas sa Uniteam hanggang ngayon, hindi po siya tumitigil sa paninira sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. At lahat po yan ay nagbabackfire sa kanya. At sabi nga dito sa article na to, baka bago dumating ang 2028, ay below zero na ang ratings ni VP Sara. Samantalang ang kay President Bongbong Marcos, asahan nyo pa rin pong tataas. Kahit na kabila ang paninira ng grupo ni ex-President Rodrigo Duterte. Kung papansinin nyo, mula pa nung bago mag-eleksyon, mga ngampanya pa lang, nung sinabi ni then President Rodrigo Duterte na merong isang presidentiable na nagko-cocaine, na si Bongbong Marcos ay weak leader at hindi na po nila tinantanan yan. Lahat na po ng paninira, lalong-lalo na dito sa issue ng bangag na nagko-cocaine, na nagda-drug addict si President Bongbong Marcos. Ito lang po ang take ko dyan. Kung mapapansin ninyo, lately, sunod-sunod pong lumalabas ang mga taong nagpapatunay sa mga anomalya ng Duterte administration. Kaya ang isip ko dito, umpisa pa lang, kailangan nilang gumawa ng senaryo at papaniwalain nila ang madlang tao na si Bongbong Marcos ay drug addict. At kung papansin niyo, doon lang po sila nakakonsentrate sa drug issue na yan. Pero bakit walang epekto sa taong bayan? Mula sa PIDEA leaks, kay Jonathan Morales, kay Cathy Binag, doon sa Polvoron video, at hanggang ngayon, dyan sa Diwasang Bonifacio, ano ang sinisigaw nila Glenn Chong, nila Harry Roque, nila Vivian Velez, bangag ang gobyernong ito. Pilit po nilang pinagtatakpan para maiwaksi sa isipan ng taong bayan ang mga anomalya ng Duterte camp. Kaya saludo po ako sa ginagawang Quadcom ng House of Representatives. Pansinin ninyo, lumalabas ang mga katotohanan tungkol sa drugs, sa EJK at sa Pogo. At malapit na po nating malaman kung sino talaga ang ugat ng lahat ng yan. Kaya kahit na anong batikos ng grupo ng mga DDS sa ating House of Representatives, saludo po ako sa inyo na hindi nagagawa ng Senado natin. Kaya kailangan nalang pagtakpan lahat ng anomalya ng Duterte admin. Kaya umpisa pa lang, idinutdut na nila sa isipan ng taong bayan na si Bongbong Marcos ay adik. Sa bagay, ang naniniwala lang dyan ay ang mga supporters ng dating Pangulo. Apektado ba si President Bongbong Marcos? Hindi. Dahil sa pinagdaanan ng pamilya Marcos, huwag na nating isama si Jaime Marcos dito. Mas matitindi pa dyan ang inabot na demanda at kaso ng mga Marcoses na unti-unti, isa-isa na pagtagumpayan nila. Ito pa kayang issue na to, yung drug addiction ni Bongbong Marcos? At kung tutuusin, kung granting, pagbigyan na natin itong mga DDS na naging drug addict or drug user si Bongbong Marcos 10 or 12 years ago, may kaugnayan ba yan sa pagiging presidente ni Bongbong Marcos ngayon? Sa ginagawa ng ating presidente, gamitin nyo ang utak ninyo. Hindi makakapag-perform ng maigi ang ating presidente kung isinisingit pa niya ang pagiging drug user. Babagsak po si Bongbong Marcos. Baka habang ginagawa niya yung trabaho niya, bigla na lang mag-collapse yan. Gamitin po natin ang utak natin. Samantalang, ang mga naglalabasan na mga isyu tungkol sa administrasyon ni ex-President Rodrigo Duterte, mga taong handang itaya ang kanilang buhay. Itong sila Harry Roque, handa bang itaya ang buhay niyan para patunayan yung fake na Polvoron video ni Bongbong Marcos? Na kahit na anong pilit nila, na authenticated daw, na totoo yung video. Well, yes, totoo yung video kasi may ginawang video. Pero
Mapapatunayan ba na si Bongbong Marcos ang nasa video? Alam nyo, pinagpipilitan na lang nila Harry Roque yan na si Bongbong Marcos yan kahit na alam nila na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Napakalayo po ng itsura ni Bongbong Marcos sa video kesa dun sa Bongbong Marcos nung parehong panahon. Hindi nga ba't may bagong pasabog na naman itong si Colonel Espinido na inuugnay ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo sa mga anomalya? So nakakadugtong-dugtong po yan sa ginagawang Quadcom hearing tungkol sa EJK, sa drugs, sa Pogo. Hindi nga ba't itong si Atty. Topacio ay pinagpipilitan na si President Bongbong Marcos at saka si First Lady Lisa Marcos ang may pakana niyang Pogo na yan? O hindi ba ginawa rin nila yan kay Alice Go? Nagpakita ng mga pictures na kasama si President Bongbong Marcos. Although may pictures din siya kasama si Rodrigo Duterte. Ngayon naman, itong si Topacio naglalabas ng picture na kasama yung mga Pogo operators ng ating first couple noong hindi pa sila nasa pwesto. Pagkakaalam ko, 2020 pa ba yan? Nakilalang kilala ang pamilyang Marcos, nagpunta sa isang restaurant, kumain, andun yung grupo ng mga supposedly mga Pogo operators, kumuha ng picture kasama ang ating first couple. Will that prove a thing? So kailangan nilang pagtakpan lahat ng lumalabas na baho ng Duterte administration. So kailangan nilang mag-ingay ng mag-ingay. Ipagsigawan sa buong Pilipinas na ang presidente natin ay bangag, na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng cocaine para pagtakpan itong mga baho na umaalingasaw. Ngayon, meron po ako napanood sa ibang vloggers, meron bang mental disorder si Sara Duterte? Naalala ko tuloy itong si Lorraine Badoy nung sinabi niyang may mental disorder daw ang ating Presidenteng Bongbong Marcos at kailangan niya nang mag-resign, bumaba sa pwesto dahil hindi na daw niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente. Iba na daw ang kanyang way of thinking. So ito, may mga vloggers na nagsasabing may mga military doctors daw na sa mga galawan ni Vice President Sara, merong something, merong disorder. Na tulad na sinabi ni Lorraine Badoy, may mental disorder. Sa tingin ninyo, sa mga kinikilos ni VP Sara, ikumpara nyo sa mga kilos ni President Bongbong Marcos ngayon. Sino ang pagdududahan nyo na may mental disorder? Hindi ko po sinasabi na may sakit sa utak si VP Sara. Hindi po ako doktor. Ang sa akin po, nakikita ko lang sa galawan ni Sara Duterte na merong something. Hindi man siya sabihin mental disorder, pero meron pong kakaiba sa ikinikilos ni Sara Duterte ngayon. Lalo na sa mga natatanggap na batikos ni Sara Duterte matapos po ng budget hearing. Basahin po natin yung ilan sa kanila. Sabi ni Yayam Dizon, "You do not own the Filipino people, and the Filipino people owe you nothing. Public office is a public trust. You are there because of the trust given to you by the people. Serve them well, not them serving you. If you couldn't do what is expected from you, resign." Dahil hindi nga ba, sabi ni Sara Duterte, sasagot siya sa taong bayan na napakalabo naman ang sagot niya. Kaya lalong bumababa ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Napakalaking halaga ng pera, hindi mo maipaliwanag sa taong bayan. Napakakitid na lang ng mga taong sasabihin na tama lang si VP Sara tulad ng ginagawang pagtatanggol ng mga DDS na alam ko, hirap na silang ipagtanggol si VP Sara. Sabi ni Manila 6th District Representative Benny Abante, "I regret supporting Sara Duterte. I even voted for her. I didn't even vote for BBM. But I voted for Sara sapagkat kinikilala ko yung kaalaman niya. Right now, napakalaki ng regret ko for supporting her. Ngayon, nakikita ko na sa kanya, ginagawa niyang personal ang mga bagay na ito when it is the country at stake and the budget of the people." Hindi po kayo nag-iisa, Representative Abante. You are not the only one who regretted supporting Sara Duterte. Sabi naman ni Senate President Francis Escudero, "Hanggat maaari, ayokong panghimasukan ang proseso ng Kamara. But my take on it, dahil pinanood ko kahapon, tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinang-ayunan. Maliwanag sa napanood ko kahapon na una,
hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yon sa susunod na pagdinig. Sa tingin ko, hindi na po magbabago yan. Dahil galit po si Sara Duterte sa House of Representatives. Hindi nga ba galit din ang tatay niya sa mga miyembro ng Kamara? Ito naman ang banat ni Congressman Joel Chua. VP Sara behaved like the entitled brat she truly is. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution. At ito naman ang matinding banat ni Representative Jay Conggun. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. So padagdag po ng padagdag ang mga personalidad na talagang kinokondena itong asal ni VP Sara sa budget hearing sa House of Representatives. Sabi naman ng mga pinklawan, sabi ni Barry Gutierrez, it is clear that VP Duterte thinks her budget is above congressional scrutiny, that she should be given 2 billion without explaining anything, that she is too important to answer questions about how she spent public funds. Arrogance and entitlement on full display. Ang tunay na kulay. Isa pang kakamping, si Jesus Falsis. I call for the House of Representatives to zero the budget of the Office of the Vice President for 2025. Sara Duterte is rude, arrogant, and evasive. She looks at her cell phone and does not pay attention when some members of the committee are speaking or asking a question. She talks over and interrupts the congressman asking a question. She raises her finger or hands to the chair and other members of the committee. No one is above the law, and the law is that the Congress has the right to ask all government agencies, including the Office of the Vice President and the Office of the President, to justify their budget because it is part of the constitutional system of checks and balances. A government agency that doesn't want to defend and explain its budget utilization, liquidation, and plans from the past until the present doesn't deserve any budget. So sa tingin ninyo, sino po ang sumisira kay Sara Duterte? Hindi po ba ang sarili niya? At itong mga naglalabasan na mga balita tungkol sa mga tao ni ex-President Rodrigo Duterte. Ngayon naman kay Bongo at kay Bato de la Rosa. At alam natin na itong si former spokesperson Harry Roque ay nahaharap na rin po sa mga demanda. So bakit nga ba hindi natitinag si President Bongbong Marcos? Kahit hindi nila tinitigilan yung drug issue nila para pagtakpan ang drug issues ng grupo ni ex-President. Ito po ang masasabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Nakita naman ni PBBM na wala namang epekto yan sa mga tao. For more than 36 years, walang ginawa yung mga kalaban ng mga Marcoses kundi tawagan silang mamamatay tao, adik, magnanakaw, diktador, kung ano-ano pa. Ano ang nangyari? 31 million votes. Ibig sabihin, ang simpatya ng mga tao nasa kanila. Kaya kahit na ano pong gawin na paninira nitong grupo ni ex-president, kahit na ipagpilitan nila yung mga issue against kay President Bongbong Marcos, hindi po sila magtatagumpay dahil nakikita po ng taong bayan na ginagawa lang ito ng kapo ni ex-president ang mga paninira kay President Bongbong Marcos para pagtakpan ang totoong issue. Ang naglalabasan at tumaalingasaw ng mga baho ng kampo ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa EJK, sa drugs at sa Pogo. Ipagpatuloy po natin ang pagdarasal para sa ating mahal na Presidente na naway hindi magtagumpay itong maiitim na balak ng kampo ni ex-President. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.